beloved Boss Mike Cervera. Dahil naman mga kababayan, tila ba kinakarma na ang kampo ni Duterte. Aba, mga kababayan, nagmosyon na naman ang abogado ni Digunyo na tanggalin daw yung dalawa na hurado sa ICC. Mga kababayan, oo, tinabla, mga kababayan, tinabla ng ICC ang hiling ng kampo ni Digong na mag-inhibit o tanggalin itong dalawang judge, mga kababayan. Lilibet Moler. Oo, live tayo. Live! Oh. So, eto na mga kababayan, punta na ho natin itong isa na namang kadyot ng kamalasan sa mga Duterte. Oh. Panoorin natin. Pasok! Criminal Court ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wag isama ang dalawang judge sa paglitis ng kaso nito. Ayon sa ICC, nakasaad sa Rules ng Procedure and Evidence ng Korte na pinapayagan lang ang pag-alis ng judge kung ang mismong ICC judge ang nag-request nito. Base sa pahayag ng Pangulo ng ICC, hindi pwedeng humiling ang partido ng nasasakdal na alisin o palitan ang mga itinalagang judge dahil sa paglabag ito sa proseso ng hukom. Yan, mga kababayan, narinig nyo ha? So mga kababayan, tablado na naman. Oo, isa na namang kamalasan. Ate Rosie's Kitchen, live na live tayo. Kayo naman, tanong ng tanong. Oo, mamaya pa yung reply, ano? Mga kababayan, ayan. Paano na? So tablado na naman sila. So malas talaga. Nakakadalawa na yan. Noong una, mga kababayan, ang hiniling ng kampo ni Digong ay limitahan itong mga testigo at mga witness at mga biktima, mga kababayan, doon sa pamamagitan ng mga ID nila. Kailangan daw mayroong pasaporte o kaya ay driver's license na ipipresenta. Mga kababayan, yung mga biktima nila, kahit na yata, mga kababayan, sa probinsya hindi pa nakapunta. Dahil sa kahirapan ng buhay, hindi nakakapag-travel yang mga yan. Kita nyo, hahanapan nyo pa ng pasaporte. Naku! Kalokohan ng mga are, mga kababayan, pinagloloko tayo ng kampo ni Digong. Halatang takot na yon. Harinawat mahatulan na sa lalong madaling panahon. Nang sa ganon, mga kababayan, ay magkaroon na ng hustisya ang lahat ng mga pinatay niyan. Isa pa ho, na napaka-importanting bagay ay yung ma-freeze lahat ng mga ari-arian ng mga Duterte. At para naman may asahan ang mga biktima, pamilya ng mga biktima, kung sino man ang mga tagapagmana o taga-guardian o ano paman, magulang, kapatid, asawa, anak, ay dapat mga kababayan may makuha sila sa pagkamatay ng kanilang membro ng pamilya. Ganun po yun mga kababayan pero ngayon mga kababayan, yung kanilang kahilingan, sa tingin ninyo mga kababayan, ito po ba'y nagpapakita na maganda na ang proseso na nangyayari sa pagkuha ng hustisya ng mga biktima? Aba mga kababayan, para sa akin, maganda na po yan. Bakit? Hindi ho napagbibigyan ang kagustuhan ng kampo ni Duterte dahil para bang silang mga tanga na yung mga hinihingi nila, abay mga kababayan, hindi naman pala uubra sa panuntunan na sinusunod ng korte ng ICC. Grabe, no? Matindi. Naghihingi ng kampo ni dating Pangulong Duterte na tanggalin sina Judge Brain Adelaide Sophie Alapini Gansu at Judge Maranya del Socorro Flores Liera sa pre-trial chamber para maiwasan umano ang anilay bias o hindi patas na paghatol sa kaso.
Samantalang kahapon, pinasasagot ng ombudsman ang mga opisyal naman ng gobyerno ng Pilipinas na sangkot Ito naman, mga kababayan. Oo. May apila rin naman sila rito sa Pilipinas. Mga kababayan, ha? Meron naman, apila sila dito sa pagkakahuli ni Digong ng Interpol. Abaya, pinagpapaliwanag itong si Torre, si General Marbil, at iba pa, kasama na si Secretary Boying Rimulya, doon sa nangyari. Ito po yung resulta, mga kababayan, na isinagawa na investigasyon naman ni Aling Baba. Grabe, no, mga kababayan, matindi. So eto, dumako naman tayo din Saan? Sa Malacanang, mga kababayan. Meron hong matinding binitawan na naman na salita ang ating paboritong tagapagsalita ng palasyo. Wala hong iba kung hindi si Attorney Claire Castro, mga kababayan. Pasok! Halaan ay hindi naman po pagsuko ng soberenya, kundi pagsuko ng isang akusado. Kita nyo, makinig kayo sa mga nagre-reklamo dyan sa ombudsman. Maliwanag po, aring sasabihin ng tagapagsalita ng Malacanang na wala hong sinuko na soberenya ang administrasyon ni Pangulong Bongbong. Wala hong ganon. Hindi ho nagsuko ng soberenya si Pangulong Bongbong Marcos, kundi mga kababayan, etong si Digong na may kasalanan, may kaso na dapat harapin at kailangan panagutin sa kanyang mga nagawang kasalanan. Ano po yon, mga kababayan? Pakinggan nyo po ang saad, ang sinabi ni Attorney Claire Castro. Pasok! Ang ginawa ng pamahalaan ay hindi naman po pagsuko ng soberenya, kundi pagsuko ng isang akusado. Uulitin po natin ang sinabi ng Pangulo sa SONA 2022. I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of Yan. territory Tama. of the Republic of the Philippines to any foreign power. Correct. Hindi po ibebenta o isusuko man ng Pangulo ang anumang parte ng ating karapatan sa bansa. Yon! Kanino man. Yon ang sinabi ni Pangulo. Hindi ho yung hindi isusuko yung tao na may kaso o may kailangang harapin na mga reklamo sa kung saan mang korte sa ibang bansa. Kaya nga, mga kababayan, kinote pa niya, mga kababayan, ang sinabi nung nakaraang SONA. Ang sabi ng Pangulo, hindi tayo magsusuko ng kahit na anong sukat, kahit na isang parisukat. Ano pa tawag doon sa Tagalog? Square inch, mga kababayan. Na kahit isang pulgadang parisukat. Yun, natali mo, Boss Mike. Yun po ang sinabi. Na kahit isang pulgadang parisukat na ating teritoryo ay hindi natin isusuko. Yan po ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong sinabi na kahit na isa na hindi natin isusuko ang sino mang ating kababayan na mayroong kasong dapat panagutan sa kahit anumang korte sa mansulok ng mundo. Galing, di ba, mga kababayan? Matindi. Matindi. Tuloy. Ang ginawa ng pamahalaan ay hindi naman po pagsuko ng soberenya. Correct. Ang ginawa ng pamahalaan ni Pangulong Bongbong ay hindi po pagsuko ng soberenya. Hindi po soberenya si Digong. Si Digong po ay pinakakinaiinisan na naging leader ng bansa. Ano po? Tuloy. Kundi pagsuko ng isang akusado. Kita nyo? Hindi ho soberenya.
kung hindi po pagsuko ng isang akusado, ng isang kriminal, ng isang inaakusahang nanggahasa, ng isang taong inaakusahan na pumatay ng libo-libo. Isang tao na ito ay lumabag sa karapatang pantao ng karamihan. Ganun po yun, mga kababayan. Napakaliwanag naman nung sinabi ni Attorney Claire A. Oh. Hindi naman po pagsuko ng soberenya, kundi pagsuko ng isang akusado. Correct! Oo, mga kababayan. Ayan, ang liwaliwanag. Ang liwaliwanag! Oh, eto na. Oh, tuloy. Ulitin po natin ang sinabi ng Pangulo sa SONA 2022. I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory Correct. of the Republic of the Philippines to any foreign power. Correct. O, kahit pa China yan. Kahit sino pa kayo dyan. Basta sasakupin nyo. Kahit isang pulgadang parisukat. Oh, di ba mga kababayan? Ang inyong tatangkain na inyong sakupin sa aming teritoryo ay dadaan kayo sa ibabaw ng bangkay ng aming Pangulo. Na ni minsan, hindi nyo narinig kay Digong. Ano po? Oo. Kay Pangulo, atapang atao, mga kababayan. Handa tayong ipaglaban, hindi lang mamamayan, kung hindi ang ating bansa at teritoryo. Grabe, no? Mga kababayan, malupit. O, kaya nga mga kababayan Oo. Wag na ho kayong mag-isip pa sa pag-suporta sa ating gobyerno sapagkat ito'y ginagawa lahat ng kaparaanan para tayo'y guminhawa, para tayo'y protektahan at kahit papano manatili yung ating pride. Tandaan nyo mga kababayan, kahit papano manatili yung pride natin sa ibang mga lahi. Pilipino tayo na kaya natin na ipagtanggol ang pride na yan, mga kababayan. Ang atin ay atin. Ang hindi pag-aari ng mga dayuhan at gusto nilang kupkupin o tangkaing sakupin ang ating sariling teritoryo, nako, mga kababayan, dadanak ang dugo. Our beloved Boss Mike Cervera.